Nako mga kababayan, matindi po itong ibabalita ko sa inyo dahil grabe itong nangyayari sa budget ng Pilipinas mga kababayan. Sabi dito sa Mata ng Agila, 2026 ayuda pan gagamitin umanong panuhol sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Hala ka mga kababayan. Mukhang pipilitin nila na ma-impeach talaga si BP Sara Duterte mga kababayan sa pamamagitan ng panunuhol ng 2026 ayuda pan. Ito na, panoorin natin. Ito na po. Sampahan muli ng impeachment complaint sa Kongreso si Vice President Sara Duterte sa darating puyang Pebrero taong kasulukuyan. Yan po ang paniniwala ng Presidential Sister, Senator Amy Marcos, lalo't matatapos na sa susunod na buwan. Sa Pebrero, yung pong one-year ban kung saan pwede na ulit maghaya ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. At sa kabila nito, wala namang nakikitang matibay na ebidensya ang mambabatas para ma-impeach muli ang pangalawang Pangulo. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, kilala na ba kung sinong grupong gagawa nito? Ilawan yan, matik. Alex, ang Makabayan Block sa Sabi ko na Kamara nga ay nagpaplano na raw na magsampa. Diba mga kababayan? Talagang tumpak na tumpak, mga dilawan talaga, mga Makabayan Block. Sino pa ba? Nandiyan na pumapalob si De Lima. Yung sino ba itong congressman sa Makabayan Block? Pati dyan sa Kabataan, Bartiles mga kababayan na nagproklama nung nakaraan kahit natalo proklama ni George Garcia. So abangan nyo ang ganti kung sakaling hindi kayo magtagumpay sa inyong plano, yari kayo sa 2028 pa ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit pa nakapending pa sa Korte Suprema yung kanilang apila para dun sa naging ruling noong July 2025 kung saan idinedeklarang unconstitutional ang naging kaso ng mababang kapulungan laban sa Vice President. Una na kasing idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang paghahain ng reklamo laban kay VP Sara dahil yan sa paglabag sa one-year bar rule. Asahan na raw na muling bubuhayin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Yan ang paniniwala ni Senator Amy Marcos lalo't matatapos sa susunod na buwan ang one-year ban sa pagsisampa ng impeachment. Nanindigan ng senador na popondohan ang mga tinukoy niyang soft pork sa anyo ng mga ayuda sa budget bilang panuhol umano sa mga kongresista. Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. Kasi yun nga, napakadaming goodies sa ating giniling na pork na budget. Kahit sabihin nila na talagang cleanest budget, ang tingin ko mataba pa rin eh. Ipinagtataka ni Marcos kung saan gagamitin ang pondo sa ayuda sa 2026 budget gaya ng AIX, TUPAD at MAIP at ang duda niya gagamitin ang soft pork sa pamumulitika. Grabe mga kababayan, mayroon pa rin talagang TUPAD, AIX at MAIP mga kababayan. Talagang ginagawa nilang tamad ang taong bayan mga kababayan. Lalo hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas tamad. Pero kinakalankaran nila na talagang itong ibang Pilipino dito sa Pilipinas ay kaya nilang tapalan mga kababayan ng suhol or pera mga kababayan para matuloy itong impeachment kay BP Sara Duterte. Maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunuan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NAP. Pagkatapos, nakita ko yung mga farm to
to Market Road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami, at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind. May impormasyon pa ang mambabatas na napangakuan umano ang ilang kongresista ng soft pork mula sa AIX, TUPAD at MAIP. Pero hindi masabi ng mambabatas kung nasabing alok ay para umusad o suportahan ng mga kongresista ang impeachment laban kay Duterte. Unang-una, narinig natin na 2 million, tapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung TUPAD, magkano yung MAIFIP, lahat yan mabibigay. Tapos may bago pa pala. Nagulat na ako, sabi ko, saan galing itong 10 billion na to na Presidential Assistance to Farmers? Kahit kaibigan si VP Sara, tiniyak ni Marcos na sakaling matuloy ang kaso laban dito at maupo bilang huwes, ibabase ng mga senador ang desisyon sa mga ebidensya. Sa ngayon, wala umano siyang nakikitang mabigat na ebidensya o batayan para patalsikin ang Vice President. Di ba nagsalita na nga yung mga kababayan yung COA? Tapos tutuloy pa rin ito talaga, no? Matindi talaga itong gusto talaga nilang patalsikin si VP Sara Duterte. At talagang gagamitin nila, no, yung yung lahat ngayon 2026, kasi pag umabot pa kasi ito ng 2027 mga kababayan, talagang lalakas ng lalakas yung kumpiyansa at talagang lilipat, no, yung mga suporta kay VP Sara Duterte. Sabi nga ni Trillanes, mahihirapan na daw talunin si VP Sara kung aabot pa daw ng 2027 itong sinasagawang impeachment. Kaso nga mga kababayan, marami nagsasabi no na itong impeachment kay VP Sara ay panis na. At syempre ginawa na ito ng ilang beses sa kanya pero walang nangyari. At baligtad ang resulta, at ang nangyari sa administrasyon ngayon ang baling ng taong bayan, at lalong tumataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. So abangan natin pa rin mga kababayan ngayong February, kasi tapos na kasi yung one year ban rule ng Supreme Court. So posible pwede na sila ulit file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So tuloy natin. O tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung aabot sa ganun. At syempre lahat yan magbabase sa ebidensya. Pero sa ngayon wala naman tayong nakikitang ebidensya pa. Hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba, kung papayag ba sa kanilang proseso ang Korte Suprema. Marami pa at very speculative pa tayo at this point. Alex, sa ngayon wala pang pahayag si Vice President Sara Duterte dyan sa mga panibagong alingas-ngas ng impeachment case laban sa kanya. Sabi ni Senator Amy Marcos, abala ngayon ang Vice President sa pag-iikot at pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng kalamidad. Alex. Okay, Mayan, siguro tanong, no, bakit ngayon lamang ito isinisiwalat ni Senadora Amy Marcos gayong nung deliberasyon pa lamang ng budget, kung alam niya na yung mga programa na inilaan para sa 2026 budget, dapat kinontra na niya. Sinabi niya, itong mga programa na ito, gagamitin lamang to sa impeachment ng pangalawang Pangulo. But hindi niya ito ibinunyag kagad sa deliberasyon pa lamang. Alex, kasama kasi siya sa miyembro ng BICAM Committee. Yan ay tinutulan niya sa mga budget deliberations. Pero sabi nga ni Senator Amy Marcos, mag-isa lang siya at walang magagawa yung nag-iisa niyang boses para tutulan yung kanyang mga kasamahan. Ang gusto niya nga sa halip ng mga ayuda, hindi daw siya kontra doon sa pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Pero mas gusto niya sana, Alex, na pondohan yung mga siguradong proyekto. Katulad ng mga uutangin pa sana ng gobyerno pampagawa doon sa ating mga infrastruktura.
prokuratura. Alam mo, kanina Talaga nakausap si Dr. Tony Liachon, no, na siya rin nagsabi rin na posibleng unconstitutional yung ilang mga provision doon sa budget na yun. Tulad yung MAIFIP, at yung ilang pang mga social services program na para sa kanya, gusto niya mag-file ng unconstitutionality dito sa budget na ito. Si Senadora rin ba, sususugan ba niya kung meron mang gustong magsampa ng petisyon tungkol dito sa budget unconstitutionality? Wala na siyang balak, Alex, na maghain ng hiwalay na mga petisyon sa Korte Suprema. Pero kung may maghahain daw ng mga reklamo tungkol dun sa pambansang budget, susuportahan niya yan. Ang sabi ni Marcos, tutuloy siya dun sa mga provision ng budget, katunayang hindi siya lumagda dun sa BICAM report. Okay. Dahil kongresong pinag-uusapan at pinatutungkulan ni Senadora, meron na bang reaksyon dito si Speaker Boji? Wala pa silang pahayag, Alex, at kung ang mga kaso bang isasampa ay katulad din ng mga isinampa noong nakaraang taon. Okay. Maraming salamat sa iyo, Man Corvera. So ayun mga kababayan, ano ho masasabi nyo dito sa nangyayaring impeachment, no, na gagawin ulit kay BP Sara Duterte? Mag-comment ho kayo mga kababayan, anong pahayag nyo dito? At mag-subscribe din po kayo sa mga bagong pasok dyan. Maraming salamat po mga kababayan. So hanggang dito na lang po.